Sumailalim sa operasyon ang 14 anyos na Chinese student na dinukot at pinutulan pa ng daliri ng kanyang mga kidnapper. Ayon po sa ina ng biktima, wala silang kinalaman sa pogo at sa kanyang palagay, ang kanilang driver ang totoong target ng mga suspect. Saksi, si June Veneracion. Sa sasakyang ito na natagpuan sa Bulacan noong February 21, nakitang patay ang driver ng kinidnap na estudyanteng Chinese. Ang 14 anyos na biktima nasagip sa Parañaque noong Martes ng gabi. Sumailalim siya sa surgery matapos putulan ng daliri ng mga kidnapper. Ayon sa anti-crime advocate na si Teresita Angsi, maayos na ang lagay ng biktima. He appears much better than the mother. She saw naman the boy is no longer in pain. So sabi niya, is calmer now. Sabi ng ina ng biktima sa panayam ng Chinese news website na Fei Long Wang, nang sunduin ng kanilang driver ang binatilyo mula sa pinapasokang eskwela sa Taguig noong February 20. May bumangga sa likod ng sasakyan, kaya bumaba ang driver para tignan. Pero naglabasan din ang mga nakasuot umano ng damit ng PNP at dinukot ang estudyante. Itinanggi ng ina na sangkot sila sa pogo. E-commerce daw ang kanilang negosyo. Hinala ng ina ng biktima, ang driver ang target ng mga suspect dahil madalas daw itong mag-post sa social media na pinalalabas na siya ay mayaman. The way he was killed talagang showed na the kidnappers wanted to silence him immediately so that there's no trace back to them. Pero sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, ang driver na isang buwan pa lang nagtatrabaho sa pamilya, posibleng kasabwat sa pagdukot. Base sa na-recover na cellphone niya matapos siyang patayin. Yung cellphone ng driver nung binuksan ay lumabas yung mga conversations nila. Criminal talaga ang kausap mo. Criminal rin ang hatol sa'yo. So, para walang weakling, pinatay kami yung driver. Tinutugis pa ang mga kidnapper. Pero mismong si Rimulya rin ang nagsabi na nasa likod ng pagdukot ang Chinese national na si Wang Danyu alias Bao Long. Siyang nakuhang namaril sa kapwa niya Chinese sa isang restaurant sa Makati nitong October 17 lang. Related sa business, pero dahil po napag-alaman na parehong mga pogo worker yung mga involved, yun po ang naging nangyari po. Noong buwan din na iyon, nasampahan ng kasong murder si Wang Danyu at bumuo ng tracker team ang Makati Police para tugisin siya. Pero agad daw itong nakalabas ng NCR kasunod ng krimen. Bagamat wala pong record na nakalabas po siya ng bansa po. Hinihintay na lang ng Makati Police ang resolusyon ng piskal kaugnay sa kaso. Bukod pa dyan ang isinampang nating case ng Pasay Police at mga kasong kinaharap ni Baolong sa ibang bansa, kabilang sa China kung saan wanted siya. Siya pa ay isang pugante sa kanila pong bansa na kung saan ay involved din po siya sa mga kidnapping incidents doon, ma'am. Kaya po nasa watchlist po siya ng Bureau of Immigration and meron din po siyang call departure order. Ayon sa Makati Police, taong 2019 dumating sa bansa si Bao Long mula sa Thailand. Sabi ng PAOK, posible ring sangkot sa pagdukot ang mga tinatawag na Pogo Enforcers o yung mga nakatoka noon na mandukot at manakit ng mga Pogo worker na ayaw sumunod sa kanila. Ako kasi, looking at the videos na kumakalat, how they treat yung mga victims nila, yung mga kidnap victims, it points to modus operandi na ginagawa ng mga Pogo enforcers. They were trained na ganun ang gawin. Some of them nga are with military background or police background. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.